Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Magdadala pa rin ito ng mainit na panahon na may mga tsansa ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, inaasahan natin na magkakaroon ng frontal system dito sa may extreme northern Luzon, kaya posible magkaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog o mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes at maaaring makaapekto ito sa may area pa dito sa may northern Luzon, partikular na sa area ng Cagayan, gayon din sa may Cordillera at sa may Ilocos Norte sa mga susunod na araw. Kaya posible po, lalo na pagdating ng araw ng eleksyon, sa araw ng Lunes, mas malaki yung chance ng mga pag-ulan dito sa may extreme northern Luzon, yung Batanes, Babuyan at ilang lugar, partikular na nga sa Cagayan, gayon din sa may Apayao at sa Ilocos Norte. Samantala naman sa ngayon, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. For this week, malit pa rin yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo. Gayunpaman, kagaya ng binanggit ko, lalo na't papunta na tayo sa panahon ng tag-ulan, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms natin sa hapon hanggang sa gabi sa malaking bahagi ng ating bansa. At patuloy pa rin mainit na panahon ang ating mararanasan dito sa Metro Manila, 40 to 42 degrees Celsius. Ito po yung damang init or heat index na mararanasan sa araw na ito. Pinakamataas pa rin sa may area ng Sangli Point sa Cavite kahapon. Ito rin yung lugar na nakaranas ng pinakamataas na heat index na sa around 46 degrees Celsius, yung damang init. Iwasan po nating lumabas lalo na bandang tanghali at uminom na maraming tubig dahil nga patuloy na mainit na panahon ang mararanasan pa rin natin sa mga susunod na araw. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya lalong-lalo na sa mga kababayan natin na uuwi sa mga probinsya, lalo na may papalapit tayong eleksyon, iligtas naman pumalawat ang mga sakyang pandagat, malilit ng mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, kapag may mga thunderstorms sa mga pagkilat pagkulog, mag-ingat pa rin dahil kung minsan biglang lumalakas yung alon ng karagatan. And speaking po of thunderstorm, ngayon nga dahil papunta na tayo sa panahon ng tag-ulan, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms natin sa hapon hanggang sa gabi. At ano bang ibig sabihin ng thunderstorm warning? Posible po magkaroon ng mga pag-ulan, mga pagkilat pagkulog in the next 2 hours. Kadalasan po kasi yung mga localized thunderstorms natin tumatagal ng mga 30 minutes hanggang mga 1 o 2 oras. At kapag may mga thunderstorm warning, posible magkaroon ng mga biglaang pagbaha o tinatawag nating flash floods. Posible rin magkaroon ng mga possible power interruption, lalo na kapag masyadong malakas yung hangin. At gayon din, posible din yung mga inaasahan natin na mga mabibigat na dalagay ng trapiko. At posible din yung mga pagkidlat, mga lightning strikes po. Kaya mag-ingat po tayo. Inaasahan natin na mas mapapadalas na habang papalapit yung ating inaasahang panahon naman ng tag-ulan.